Hi, good morning. Do you miss me? It's been a month, more than a month that we didn't do any of these, what do you call that one? Comments, commentary, and reaction video regarding of what's going on right now. But happy Thanksgiving in advance. Anyway, ngayon gusto ko pong isalaysay o ibigay ang aking 2 cents sa mga pangyayari, isang magaling o magandang revelasyon na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ang pagsisiwalat ni Saldico sa katotohanan kung sino talaga ang mastermind sa mga nangyayaring korupsyon. So, pilit na nililihis ngayon ang mga issue dahil nga sinasabi nga ng Malacanang si President Marcos daw ang nagsisiwalat ng katotohanan. Kung kasama siya dito, bakit naman niya isisiwalat? Yan ang sinasabi na nahuhuli talaga palagi yung isda sa taga sa bibig, natataga talaga sa bibig dahil sa akala niya na lalaki ang kanyang sa palagay niya na lalaki ang kanyang rating sa pagsisiwalat na ito, nabibitag siya tuloy sa sarili niyang pain. Ang nangyayari kasi, maraming issue talaga ang kanilang ginawa at maraming commotion na nangyayari sa administration, mga pinapalitan ng mga pangunahing lideres dahil para maiwasan ang issue ng korupsyon. Ngayon, mga bagong inilathala sa posisyon kagaya ng DOJ na si Boying Remulla na walang ibang ginawa kung hindi maghanap ng butas at maghanap ng mga kaso malilink lang ang mga Duterte. Nandyan naman si Trillanes, nag-iingay, siguro gusto ng posisyon sa administrasyon. Pero hindi nga napapansin kasi isang traidor. Tapos, nandito naman si Dilima na hindi natin alam kung saan siya puposisyon, kung siya ba ay pinklawan o siya ba ay magiging kasapi ng mga buhaya. At hindi maiwasan ang ICI na itinalaga para kunwari gagawa ng investigasyon. Malihis lang ang isyo kay Romualdez. Pero kahit ano ang gagawin nyo o gagawin nila na paglihis sa isyo, parang hindi na hata nakakatulog ito si Saldico, di ba? Meron talagang konsensya at meron tinatawag na karma. Kahit ikaw ba naman, kahit saan ka magpunta sa ibang bansa, sinusundan ka ng mga Pilipino, pinipicturan, tinatanong, sinisigawan, hindi ka talaga makapagpahinga. Makikita mo sa kanilang mukha, kung ako ay haggard, mas haggard sila, di ba? Kasi nga, ikaw ba naman ay mapagbintangan na ikaw lang ang nag-iisang may kasalanan sa bilyon-bilyong perang nananakaw sa Pilipinas through flood control insertions. Pero ngayon nagsasalita na siya, hindi na siya takot siguro, hindi na siya makatulog kung sa palagay niya siguro kung mamamatay, kailangan sabay-sabay sila, no? Kung mayroong makukulong, kailangan sama-sama sila sa silda. So dito mapatunayan na sinabi at inilahad ni Zaldico kung papaano nangyari ang ah, tinatawag na malaking insertion na nangyayari. Dito sinasabi niya na kung sa anong paraan, sinong nasimula, sinong nag-utos, at siya ay nagiging poster boy lang daw. So, maniwala ka at sa hindi ako naniniwala na poster boy lang din siya. Pero, sa pamamagitan sa kanya, na isagawa talaga ang pagnanakaw ng pera ng bayan. So, ibig sabihin ito, alam naman natin 'di ba na si President Marcos ang pumirma nito at hindi naman 'to basta-basta pirmahan, hindi naman 'yan kahit gaano sasabihin na isa siyang bangag, hindi naman siguro 'yan basta pipirma na hindi binabasa yung dokumento. At sa kadami-dami niyang mga alipores, babasahin at babasahin talaga yung mga dokumento at papaalam sa kanya kung ano ang mga nilalaman ng mga dokumentong ito bago niya ito pirmahan. Pero nga, kung siya naman talaga ang may order nito, edi alam na alam niya kung papaano at ano ang kinakailangan para malutas o malikom lahat ng pera sa kaban ng bayan. So ngayon, maraming mga allegations, maraming mga uh, ret, tinatawag na retractment messages, talks regarding na hindi daw siya kasama nito, ginagawa ni na BRC contemporary Lacson na sinasabi na walang basihan ang sinasabi ni Sally ko dahil hindi ito pinasumpaan,
Kung gusto niyo pasumpaan, i-zoom nyo, di ba? Tapos ipapasumpa niyo siya dyan sa Zoom. Tapos kung magawa na yung mga talagang proper way to litigate him, then papauwiin siya sa Pilipinas kasi pwede nyo nga naipatapon si Zara, si PRDD sa Hague. Pwede rin niyang kunin si Zaldico sa Spain. Walang imposible pag talagang gagawin kasi nga kahit pera ng bayan gagamitin para maitapon ang kalaban. So ngayon, pwede niyo yang gawin kay Zaldico. Kung gusto niyo siyang manumpa, di, pa-zoom niyo siya. Manunumpa siya sa buong mamamayang Pilipino na ganito ang nangyayari, ganyan ang nangyayari. Madali lang yon. At pwede din siyang protektahan daw Chavit Chavit na poprotektahan siya nito pag makauwi siya sa Pilipinas. Kaya lang, hindi pa rin natin mailihis. Ang katotohanan ay pawang katotohanan ay sisiwalat na. Ngayon ang tanong, hanggang kailan ang tao mananatiling uto-uto, mananatiling mabubudol sa mga kasinungalingan. Meron tayong mga chihuahua sa Malacanang, kagaya ni Claire Castro, ni DG Dizon, ni Boying Remolla, ni Lacson, at iba pa. Maraming nagpapasaring, nagsasabi, at pilit na nire-retract ang sinasabi ni Saldico. Siguro naman si Saldico ay hindi gago, hindi bobo, na kayang mag-manipulate ng mga storya para lang sa kanyang sarili. Pero sa palagay ko, ginagawa niya ito para sabi niya, kung bookingan nga lang at ako lang yung papakulong nyo, damay-damay tayo dahil kayo naman talaga ang may pakana nito at ako lang ang facilitator. Sabi ko na nga sa umpisa, 'di ba, na nung naghi-hearing pa, nung under pa kay Senator Marcoleta, yung hearing kay Bunuan at Cabral, UC Cabral, Maria Cabral, na sabi ko hindi yan sila na guilty kasi sila mismo yung nagpa-facilitate. Sila mismo yung nakakaalam kung saan nilalagay yung funding. At pinakatatawa, napakagagong pambubudol sa mga tao, di ba? Ang ginawa nila kay Sony Angara. Sony Angara, pinalit nila kay Sara Duterte dahil sabi nila si Sara Duterte ay hindi matagumpay at hindi nagtatrabaho o nagkaroon ng mga ano-ano pa yung nagbibintang nila na mga kasinungalingan sa DepEd. Pero yung nilagay nila sa DepEd ay isa pa ring buaya. So dito natin malalaman na para silang naglalaro ng cheese, nililipat-lipat dito yung mga kausap, kasamahan nila, kasabwat nila para paano maglikom ng pera. Inililipat-lipat, nilagyan ng magagandang posisyon para sa ganoon sila mismo ang magtatakip, magtatago sa katotohanan. Ngayon, hanggang kailan tayo magiging bingi-bingian? Hanggang kailan tayo mananatili na magiging bulag sa katotohanan? Ngayon, sabihin ng mga trolls na pansisira lang ito dahil kasalanan na naman ng mga Duterte. Paano nasangkot ang mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara Duterte, ni hindi siya pumirma ng kahit isang dokumento dyan, ni hindi siya nagplano ng kahit isang mga propaganda sa app, sa GAAP, sa NEP, sa master management fundings, hindi siya nag-involve dyan. At higit sa lahat, inalis niya ang kanyang sarili dahil nakita niya na nandoon sa DepEd isang malaking kasinungalingan na kung pipirmahan niya, magiging kasapi siya dito. So siya mismo, pinilit niya, binitiwan niya ang posisyon na yon para sa ganon hindi siya masangkot dahil pilit siyang sinasangkot. So, kayo ngayon ang maghusga. Kayo ngayon ang magbibigay ng inyong sariling opinyon. Alam mo, mayroong mga nangyayaring rally-rally ngayon. So, pero yung mga rally-rally na yun ay mainly for corruptions. Pero, kung nalalaman na ngayon ng tao kung sino talaga yung mastermind ng corruption, hindi lang ngayon si Saldico ang papanagutin, hindi lang ngayon si Romales ang pananagutin, hindi lang si Bunuan na nakaalis na naman sa Pilipinas. Siguro, maya-maya, baka next week, malalaman niyo na rin na si Cabral, si Panganihan, si Boying Remolla, at sino pa yung mga involved na yan, sina Angara, naka-wheelchair na din naman yan. So ngayon, nasa sa atin po ang karapatan na humusga,
Nasa atin po ang karapatan na kumilos, nasa atin po ang karapatan na makipaglaban tungkol sa mga anomalya sa ating bayan. Kaya lang, dapat ilagay ito sa tamang pamamaraan. Dapat naisaayos at ito ay gagawin para sa kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino at hindi para sa nag-iisang layunin lamang. So, dito sa Amerika, ako ay patuloy magsusuporta at magmumonitor at patutunayan natin na at ibalita natin sa buong mundo na mayroon talagang mga anomalya na nangyayari sa ating bansa. Masaya akong pakinggan yung mga pinagtatalunan na Marcoleta at ng attorney sa DOJ na kung papaano nilinaw din ulit nila na ang mga diskaya ay pwede ding maproteksyonan, subalit kailangan niyang maibalik ang anuman ang mga anomalies money or mga money na involved sa corruption or substandard project o kaya ghost project, kailangan itong maibalik sa tamang panahon. Pero higit sa lahat, nilinaw yan at pinatunayan din ni Bernardo. Alam mo ba to si Bernardo? Parang loquacious to eh. Daldal ng daldal, sa dami niyang daldal-daldal, pwede itong magsalita ng 4 na oras na walang break, walang pahinga. Masasabi niya lahat ng gusto niyang sabihin kasi kayang-kaya niya yan gawin dahil nga sa kanya nga bumabagsak yung mga proyekto na ito. At sabi nga niya, naiiyak siya nung sinasabi niya na he think that Bunuan was his mentor and he was just following the steps of Bunuan. But in the end, kasama pa rin siya sa mga nangyayari na ito. Uh, I think ito siya yung plaka ngayon na nagbibigay ng sound, ng background sound. So kung paano nangyayari ang mga anomalya. Pero napakasakit talaga na isipin na pinaglalaruan lang tayo. Mayroon tayong ICI na kung walang ginawa kundi iimbestigahan ang mga sapsap. Mayroon tayong Blue Ribbon Committee na pilit hindi iniimbita ang mga pinapangalanan at dinidiscredit ang mga credibility ng mga witnesses. Mayroon tayong DOG na walang sawang naghahanap ng mga butas at mga mali-mali. Pero parang nagdidelirium na ata yan eh. Yan ang tinatawag na nagdidelirium na. Kasi malapit nang tatawagin sa may kapal. Mayroon din tayong investigative ng DPWH na si Dison na para bang lahat ng bukang bibig niya ay sabi ni PBBM, sabi ng presidente, utos ng presidente, ganito. Pero ang totoong nangyayari ay hindi talaga pinangapangalanan ang mga higanteng involved nito. Panay panay hanap butas pero panay naman nabubuking ng sarili nilang ginagawa. So, sino ba talaga ang dapat natin pagkatiwalaan ngayon sa bansa? At papaano natin talaga ang tunay na hostesya dito? So, para sa akin, hindi lang dalangin ang kailangan dito kasi kailangan talaga ng action. Kailangan ng involvement dito kasi kung wala, hanggang budol lang po tayo. Hanggang binibilog at bibilugin lang din ang ating mga utak sa mga ginagawang hearsay. Hindi ako naniniwala na si Zaldico ang nagbibigay ng hearsay kasi siya mismo ang alam natin na mayroong karapatan na mag-insert pero hindi niya basta-basta magagawa to. Naniniwala ko sa kanya na hindi niya basta-basta magagawa ito na walang instruction sa mas nakakataas pa sa kanya. So, malinaw at nasa buong social media na ngayon ang pagsisiwalat. Bawat page na iyong binabrowse ay nalalagay talaga si Saldico at ang kanyang mga statement. Bawat bawat retraction ng mga kaibang mga ibang grupo ay nami-mention pa rin at pilit na dinidiscredit siya. Pero para sa akin, yan ay testimony na hindi na nila kailangan o hindi nila basta-bastang mabura sa isipan ng mga tao. So, mauulit kaya ang history ng President Marcos Sr. sa Junior? So,
ako talaga naniniwala dito na parang ang akala ko kasi nung bumoto ako kay President Marcos na babaguhin niya ang Pilipinas at itayo niya ang kanyang bandera na pilit nilang pinaglaban na sabi nila na wala silang korupsyon, hindi sila masamang tao, yung mga tauhan lang nila ang gumagawa noon at sila ay nagiging pulgay dito. But sa ngayon, paano natin to mapapaniwalaan na sa dami-daming nangyayari, mismo ang kalikasan na ang nagte-testify at nagre-reveal ng mga bagay-bagay na malalaman natin ang malaking anomaly sa Pilipinas. Sinasabi nila na si President Marcos daw ang sisiwalat. Yes, totoo yan. Walang magdi-deny dyan. Siniwalat niya kasi siguro hindi na makatulog. Hindi na siya makatulog. Sabi niya, 5 oras na lang daw yung tulog. Hindi na siya makatulog sa palaging mga kasinungalingan. Hindi na siya makapagpahinga ng tama. At siniwalat niya sa akalang makakatulong ito sa kanyang rating. Pero nagiging baliktad ang pangyayari. Kasi mismo ang kalikasan, siya ang nagpo-prove nito na totoo ang mga sinasabi niya na mayroong anomaly, na mayroong korupsyon. Kaya lang, dinipilit na dinadeny ngayon na hindi siya involved dito. Pero, nandyan ang reality. Sino ang pumirma sa nasasabing insertion? Sino ang may utos sa sinasabing insertion? At higit sa lahat, hindi mo ba binabasa yung mga amendments na pinipirmahan mo sa budget? Imposible yun dahil isa kang presidente. At higit sa lahat, kung nagawa yan ng isang 76 years old before na si PRDD, nabasahin lahat ng mga dokumento bago permahan. Hindi pwedeng hindi mo yan gagawin dahil trabaho mo yan at higit sa lahat, mas bata ka. Mas bata ka, mas matalim yung isipan mo. Kung nagawa yan ng previous president na siyasatin ang mga anomaly. Sinasabi nga ng karamihan na si President Duterte daw ay walang ginawa sa corruption before. Mali kayo dyan. Uulitin ko, mga kaibigan, ka-followers ko dito, mga kaplataforma, katambayan ko dito sa aking platform, na hindi nagiging bingi si President Marcos before, kahit kaibigan niya, President Duterte before, kahit mga kaibigan niya na gumagawa ng kalukuhan o mga kumpare niya na gumagawa ng katiwalian ay kanyang pinakulong at tinanggal sa pwesto. So, hindi totoong tinolerate niya ang mga madaming korupsyon. Ginawa niya ang lahat ng bagay na kaya niyang gawin at ang pinaka-focus niya ay ang drug on war. So, hindi man niya nalutas lahat ng problema ng bansa, pero marami ang nakaramdam ng kasaganaan, kaligtasan, kapayapaan, at higit sa lahat nakikita nila kung ano ang mga bagay na ginawa niya at yun ay hindi pwedeng takpan, kalimutan at basta na lang na mawala sa puso ng mga Pilipino. Gawin niyo ang lahat, mangyari man ang lahat, mamatay man siya sa kulungan, pero siya pa rin ang mahal ng taong bayan. So yun ang hindi nabibili ng pera, yung pagmamahal nila at paniniwala na siya ang presidente ng gumawa at nakikibaka para sa mga mahihirap na tao. So para sa akin, ang audio na ito ay isang simula. By the way, sabi nila black daw yung reels ko, hindi na daw ito kikita ng pera. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, ma-share po yung aking point of view sa mga nangyayari sa Pilipinas. Kasi alam ko na marami talaga ang naghihirap, marami talaga ang nahihirapan. At this moment, yung dollar ay malaki, 59.17, di ba? Isa kang pinaka noted issue na hindi na talaga makakabangon siguro ang Pilipinas kung hindi mapapalitan ang administration. Dahil dito, ito ang kasaysayan na nangyayari ngayon na first time na tumaas masyado yung dollar at tumaas ang utang at wala na nagpapautang sa Pilipinas. So, yun ang pinakamahirap dahil wala nang naniniwala sa atin. Wala na pong tayong kakayanan na um, magkaroon ng mga help, assistance dahil nga hindi na naniniwala ang ibang bansa sa atin. So, kawawa talaga tayo. Yung mga overseas worker na lang yung pag-asa natin na magiging kat, uh,
katuwang sa ekonomiya. Kasi marami namang mga businessman sa ating bansa na mga mayayaman talaga pero yung business nila is purely business lang talaga na kailangan silang kikita. So, sad to say na maraming politician na biglang lumobo at hindi naman siguro sila makikialam kung matanggal sila dahil mayaman na sila. Marami na silang nakukuhang pera. So, sino ba ang maghihirap kung di tayo lang din? So, sana gabayan pa rin tayo at tutulungan pa rin tayo ng Panginoong Diyos na makamit natin ang katarungan at ah, ganun pa man na mahirap at tayo ay lumalaban dahil sa sunod-sunod na mga trahedya, manatili sana tayong matatag, malakas at mayroon pa rin pananampalataya na ang katotohanan ay mananatili sa ibabaw ng hostisya. So sana ito ay magbigay inspirasyon, magbigay ng konting clarity sa ating mga isipan. Huwag na po kayong pabubudol. Huwag na po tayong magpapabudol at isa-isahin siyasatin ang mga nangyayari sa mundong ito at gagawin ang kaya nating gawin para ipaglaban ang ating sariling kapakanan. So, I'm not asking you guys to go against and kill others or whatever, but I'm saying stand up for your freedom, stand up for your pride, for your right, and stand tall to fight corruption. So, magandang umaga. Maraming salamat and happy Thanksgiving for everyone. Sana lahat tayo ay magkaroon ng lakas at biyaya sa Panginoong Diyos sa magandang pangangatawan at mananatili tayong mapagmahal sa ating kapwa. Maraming salamat po.